So for today's video is pupunta kami sa Boracay Island and nandito na kami sa Kawayan Airport para pumunta sa NAIA. So pumasok na kami sa loob para ma-check yung bag namin and also ma-check in na rin yung malaking maleta. And also yung mga requirements namin which is plane ticket, vaccine card, and valid ID lang. So yun yung Kawayan to Manila. Pero pag papunta kayo sa Manila to Katiklan is magkaiba pa yung requirements. So papakita rin natin yan mamaya. So, andito na tayo sa NAIA Airport para sa ating susunod na flight from Manila to Katiklan. So, ang mga requirements naman dito is plane ticket, vaccine card, valid ID, hotel reservation, QR code, and if may kasama kayong mga minors, certificate of undertaking na makikita nyo lahat to sa Tourist Boracay website. So, nandito na kami sa Katiklan Airport or Godofredo Ramos Airport. Pagpasok nyo sa loob, hahanapan ulit kayo ng QR code, hotel reservation, and plane ticket. So, paglabas nyo ng airport, pupunta naman tayo sa jetty port para makapunta sa Boracay Island using a tricycle. So pagdating nyo sa jetty port, hahanapan ulit kayo ng QR code and magbabayad kayo ng terminal fee, environmental fee, tsaka yung boat ticket. So ito, papunta na tayo sa Boracay Island. So dito kami nag-stay sa Aloha Boracay Hotel. And ito nga yung aming room. And I will give you a great room tour. So ito nga yung aming room. So it's good for 4 person. And napakaganda nga. And meron pang balcony dyan. And puntahan natin yan mamaya. So dito muna tayo sa CR. And napakaganda rin ng CR nila. So, they have a glass here pang picture. And also, kapag mag-aayos tayo bago tayo umalis. And meron din ditong shower na merong heater. Of course, pag ayaw nyo ng malamig na tubig, so, pwede yan. So, pupunta naman tayo dito sa labas. So, meron ditong TV. And also, yung pangpakulo ng tubig pag gusto nyo magkape. And meron ditong glass na napakaganda pang OOTD, pang picture. So, paglabas natin is makita nyo yung napakagandang view dito sa balcony. And umaga pa lang dito. So, yan. Super liwanag. And meron ditong ref rin kung gusto nyo maglagay ng mga may inom galing sa labas. So, pwede nyo lagay dyan. So, ayan. Ready na kami for our first activity today. So, papunta na kami sa Station 1. So, meron kasi rin sa Station 3 na parang platform dito na paglalakaran papunta dun sa mga boat na sasakyan. So, nakita nyo dito yung orange dyan. So, dyan kayo maglalakad papunta dun sa mga boat na sasakyan nyo. So, ang first activity nga namin is island hopping.
And meron na kasamang free lunch. So, meron din doon yung kawa later. Makikita nyo yan mamaya. So our first stop here is sa Puka Beach. So as you can see, napakaputi rin yung sand dito and napakalinis. So comparing kasi sa Boracay area is medyo malumot na doon kapag hapon. So dito kasi is napaka-clear yung tubig. So pwede ka mag-swim dito. So dahil kasi yon sa season na medyo mainit na yung panahon, kaya nagkakaroon ng lumot sa Boracay area. So our next stop here is the Crystal Cove Island. So napakaganda sa loob nito at napakaganda yung view sa taas. So pagpasok nyo nga sa Crystal Cove is maglalakad kayong napakahaba. So paikot lang siya. Papunta rin kayo dun sa area na pinasukan nyo kanina. So dito kasi is napaka-breathtaking yung view and napakaganda mag-picture or mag-video. So dun pa tayo sa dulo mamaya pupunta. So napakalayo pa niyan. So meron ng free lunch tong island hopping and mamaya is makita nyo rin yung Sakawa. So katabi lang rin nito. So ito nga yung tinatawag nilang Kawa Bat. So sikat na sikat rin to kapag pumupunta yung mga tao dito. So after ng lunch is merong snorkeling na saglitan lang. So tingin-tingin lang sa baba para makita mo yung mga view sa ilalim mo. So ito nga yung next activity namin, jet ski. So napakalaki rin yung area na pwede mong pagpuntahan dito sa pag-jet ski nyo. So 30 minutes to and hinati lang rin namin siya. So 15 minutes sa amin, tapos 15 minutes dun sa parents ko. So
So, binaba nga kami sa Station 3. So, kung ayaw nyo maglakad, pwede naman kayo mag-tricycle. Pero I suggest maglakad kayo para makita nyo yung mga view dito sa harap. So, bumalik muna kami sa aming hotel kasi tapos na yung activity namin for today and mag-aayos muna kami nagpapalit bago lumabas ulit. So, saktong nag-brownout pa nga ngayon. So, nasa elevator kami at nagantay na lang kami na mag-open yung elevator and nag-stairs na lang kami para rin makapag-exercise. So, lumabas na nga kami ulit para makita tong napakagandang sunset dito sa Boracay. So, it's already day 3 and meron kami ulit dalawang activity for today. So, papunta na kami dun sa boat para nga pumunta na kami sa gitna ng dagat para ma-start na namin ang first activity. So, our first activity for today is parasailing. And ito nga yung may parachute sa likod na lilipad kayo sa taas gamit yung boat. So our next activity and final activity for today is banana boat. So 4 lang kami.
So, solong-solo nga namin. So, I would like to thank pala si Astoria Boracay. So, nagkaroon kami ng free buffet or free lunch dahil sa kanila. Dahil naghahanap sila ng mga possible na mga Astoria members na gustong mag-join sa membership nila. So, after namin kumain, pumunta kami sa Boracay Grotto. So, isa rin to sa mga sikat na spot dito sa Boracay Island. So, sa tabi nga ng grotto is meron silang pinapanood sa paddleboard and also yung crystal kayak. So it's already day 4 and it's our last night here in Boracay. So pumunta kami sa Boracay New Coast para nga mapuntahan yung isa sa sikat na destination or spot rin dito sa Boracay. So ito nga yung isa sa pinakasikat na areas rin dito sa Boracay, si Pujo's Keyhole.
So thank you rin sa aming tour guide na si Chris Recta for the free lunch. So napakabait, napakaalaga, and napakasipag na tao. So if you will go to Boracay, I would recommend na siya yung kunin yung tour guide. So ilalagay ko na rin yung contact niya sa baba, sa description, para ma-check niyo siya mamaya. So our second to the last activity for Boracay Adventure is scuba diving. So after nga ng discussion dun sa area nila, is pumunta na kami dito sa Pangpang para mag-training sa actual scenario na ng pag-scuba. So syempre iba yung paghinga natin dito kasi sa bibig lang tayo hihinga kasi nakatakip yung ilong natin. So, para pag nasa gitna na tayo ng dagat is okay na tayo. So, ang common nga na pagpunta sa tubig dito sa scuba is tinatawag na backflip. So, pupunta ka lang sa gilid and pupunta ka na sa tubig, pabaliktad. So at first, medyo mahirap siya kasi nga sa bibig tayo hihinga and nasanay tayo sa ilong huminga. Pero kapag nakuha mo na yung technique or di kaya yung way para huminga sa bibig ng tuloy-tuloy is all goods na tayo sa baba. Kasi parang normal na lang yung paghinga natin sa bibig kapag nandun na tayo. So nag-e-enjoy na tayo while doing the scuba diving. So our next stop here is sa Bulabog Beach. So ito nga yung puno na napaka-popular sa Instagram and sa TikTok na nakatumba.
So our final activity dito sa Boracay ay napakalungkot kasi nga ito na yung last is yung parasailing, and napakaganda nga ng moment na to kasi nga sunset, nandun kayo sa gitna ng dagat, and napaka breathtaking rin ng feeling. Well, it's already day 5 and pauwi na nga kami, and napakalungkot nga iwan itong Boracay Island kasi napakaganda, and like super everyday na lumalabas ka is island or beach yung nakikita mo, is napaka-relaxing yung feeling kasi. So, see you soon again, Boracay Island.